Naging makulay ang buhay ko, naging magaan sa'yo ang kalooban ko, nang madama ang pag-ibig mo. Kapag kasama kita, aking kapatid, nagagawa kong matiis ang lahat. Anumang hirap malalampasan ko, dahil sa pag-ibig mo. Sana'y huwag mo kong iwan, ako'y nangangakong mamahalin ka ng buong puso at kaluluwa, hanggang kailan pa man. Buti na lang nakilala kita, naging makulay ang buhay ko, naging magaan sa'yo ang kalooban ko, nang madama ang pag-ibig mo. Kapag kasama kita, aking kapatid, nagagawa kong matiis ang lahat. Anumang hirap malalampasan ko, dahil sa pag-ibig mo. Sana'y huwag mo kong iwan, ako'y nangangakong mamahalin ka ng buong puso at kaluluwa, hanggang kailan pa man. Sana'y huwag mo akong iiwan, ako'y nangangakong mamahalin ka ng buong puso at kaluluwa, hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man. Aking naranasan ang pag-ibig mo, nanay. Buhay ko'y nagliwanag dahil sa iyong banal na katwiran. At ang nilalakaran, matpid na landas ng pamumuhay, at pangakong habang buhay, ikang paglilimpunan. Aking naranasan ang pag-ibig mo, nanay. Buhay ko'y nagliwanag dahil sa iyong banal na katwiran. At ang nilalakaran,
Nasumpungan ng walang hanggang kapayapaan. Sa iyong pagkukuhop, ako'y iyong hinusay. Matatag na saligan ng ating kaligtasan ay aking tinataglan. Aking naranasan ang pag-ibig mong hanay. Buhay ko'y nagliwanag dahil sa iyong banal na katwiran. At ang nilalakaran at pinalandas ng pamumuhay at pangakong habang buhay kitang paglilingkuran. Salamat, O Ama, sa pag-ibig mong alay. Kaluluwa ko ay iyong dinalisay. Nasumpungan ng walang hanggang kapayapaan. Sa iyong pagkukuhop, ako'y iyong hinusay. Matatag na saligan ng ating kaligtasan ay aking tinataglay. Salamat, O Ama, sa pag-ibig mong alay. Kaluluwa ko ay iyong dinalisay. Nasumpungan ng walang hanggang kapayapaan. Sa iyong pagkukuhop, ako'y iyong hinusay. Matatag na saligan ng ating kaligtasan ay aking tinataglan. Sa iyong pagkukuhop, ako'y iyong hinusay. Matatag na saligan ng ating kaligtasan ay aking tinataglan. Nasa magkabilang dulo ng mundo, nasa magkaibang lugar man tayo, hindi pa rin nagbabago, di pa rin naglalaho. Alaala ng pag-ibig mo, bigayang nadarama ko. Huwag mong isipin na nilimot ko mga sandaling magkasama tayo, mga panahon ng gawain ay laging magkapiling. Sa hirap o ginhawa, magkakapit o kay saya. Kahit na malayo
di ka nakikita. Kay isang espiritu, kay isang kaluluwa, kay isang pag-ibig ko. Nasa magkabilang dulo ng mundo, nasa magkaibang lugar man tayo, hindi pa rin nagbabago, di pa rin naglalaho, alaala ng pag-ibig mo, ligayang nadarama ko. Huwag mong isipin na nilimot ko mga sandaling magkasama tayo, mga panahon ng gawain ay laging magkapiling, sa hirap o ginhawa magkakapit. O kay saya, kahit na malayo ka, nandito pa rin. Kahit na di ka nakikita, kay isang espiritu, kay isang kaluluwa, kay isang pag-ibig ko. Ako pa rin ba'y nandyan sa puso mo? Himig pa ng puso natin ay magkatono. Sana'y muli kong madama ang iyong pagsinta. Ako'y nananapit na muli kang makita. Kahit na malayo ka, nandito pa rin. Kahit na di ka nakikita, kay isang espiritu, kay isang kaluluwa, kay isang pag-ibig ko. Kahit na di ka nakikita, kay isang espiritu, kay isang kaluluwa, kay isang pag-ibig ko. Sa paulit-ulit kong pagbubulay, sa bawat sandali ng aking buhay, paulit-ulit ko rin napag-unawa at napagkilala ang kadakilaan ng iyong pagsinta. Sa mga panahon ng aking mga kahinaan, di mo ako kailanman pinabayaan. Kamay mo'y
Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na sa minamahal naming mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jehiel, at kayo po ay aking inaanyahan na tunghayan ng mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Atin pong ipagpapatuloy ang pagtalakay sa paksang ang inyong napasimulan ay dapat ninyong tapusin. At tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng sino ang mga Kristiyano na ang napasimulang paglilingkod ay tiyakang maipagtatapos. Ang ikatlo ay ang mga inaaring kagalakan, ang tiisin sa Panginoon. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Nalalaman natin na bahagi ng ating mga paglilingkod ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang mga pagtitiis na ating nararanasan ang nagbibigay tamis sa ating ginagawang paglilingkod. Marapat lamang na maging tama ang ating pananaw sa mga pagsubok at tiisin na ating nararanasan. Ang mga ito ay pinapayagan ng ating Diyos na maranasan natin upang lalo tayong magtumibay sa paglilingkod at lumapit tayo sa Kanya. Kaya naman, dapat na ariin nating kagalakan ang mga paghihirap na maaari nating maranasan dahil ito ang lalong magpapatibay ng ating pananampalataya sa ating kataas-taasang Diyos. Ang pagkakaroon natin ng matibay na pananampalataya at ng ating pag-asa sa Diyos ang mag-uudyok sa atin upang maipagtapos natin ang ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Ang ikaapat, sa Kristiyanong makapagtatapos sa sinimulang paglilingkod ay ang may disiplina. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo sa walang pagkasira. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Kagaya ng ibinigay na halimbawa ni Apostol Pablo, ang paglilingkod na ating itinataguyod ay maihahalin tulad natin sa pakikipaglaban sa mga palaro. Kailangan ang disiplina. Imposible ang tagumpay na hinahangad kung wala nito. Sa katunayan, tiyak na pagkatalo o kamatayan pa nga ang maaaring ibunga ng kawalan ng disiplina. He will die for lack of discipline. Dahil tayo ay disipulo ng Panginoong Kristo Jesus, dapat ay may disiplina tayong katulad ng sa Panginoong Kristo Jesus. Paano nga ba itinaguyod ng ating Panginoon ang disiplinang Kristiyano? Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Dahil nasa pagkakatawang tao, kasamang nanahan dito ang masamang pita o nasain ito. Ngunit, napagtagumpayan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya tiyak na mapagtatagumpayan din natin ang mga ito. Ano nga ba ang mga nasain ng katawan na dapat nating batahin o pigilin? At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo
tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Itinuturo din ng mga banal na kasulatan na ang masamang pita o nasain na nararamdaman ng tao ay lumilipas kagaya ng itinakdang paglipas ng sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Sa tuwing nararamdaman natin ang masamang nasain ng ating katawan, pigilan natin ito. Huwag nating hayaang magbunga ng kasalanan kasama ng taimtim na panalangin kapag lumipas na ang masamang nasain o masamang pita ng laman at di tayo nadala sa pagkakasala. Tayo ay tunay na mapagtagumpay. Samantala, kung pagkatapos na dumating ang tukso at hindi tayo nagpigil, pagkatapos ay lumipas ang masamang pita o nasain ng katawan, bigat ng kalooban ang tiyak nating mararamdaman. Kasama sa masamang pita ng laman na dapat nating pigilan ay ang katamaran. Dahil may katulad na resulta rin. Kung dahil sa masamang kaisipan ay nagkakasala ang tao, sa katamaran naman ay hindi nagagawa ng tao kung ano ang nababatid niyang mabuti at ito ay kasalanan din ayon sa mga banal na kasulatan. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Maging ang katakawan ay isa ring anyo ng masamang pita ng katawan na dapat disiplinahin ng Kristiyano. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Kasabay ng ating pagpipigil sa masamang pita ng katawan ay ang pagiging iral kaluluwa. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Ang disiplina ay hindi lamang nangangahulugang pagpipigil. Ang malaking bahagi ng disiplinang Kristiyano ay ang paggawa ng lalong mahalagang bagay na ukol sa kaluluwa, dahil ito ang may malaking halaga sa paningin ng Panginoon. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Kaya't bahagi ng disiplinang Kristiyano ang pagtataguyod ng bansang banal time. Taliwas sa nakasanayang Filipino time na lagi na lang huli. Ang Kristiyano ay hindi makupad lalo na sa paggawa ng mga kalooban ng Diyos. Ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Sadyang marami kung ating iisa-isahin ang mga dapat itaguyod ng isang Kristiyano na naghahangad ng pagtatagumpay. Subalit ang disiplinang Kristiyano ay maaaring ibuod natin sa isang talata ng kasulatan. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Ang pamumuhay sa pag-ibig sa Panginoon, sa iglesia, sa kapatid, sa hindi pa kapatid, ay siyang daan upang maitaguyod ng Kristiyano ang tunay na disiplina tungo sa kanyang pagtatagumpay. Bunga ng pag-ibig, huwag tayong tumigil sa ating paglilingkod sa Diyos. Pakapuspusin ang paglilingkod hanggang sa tayo ay abutan ng kamatayan. Kaya, kung tayo ay palarin na maabutan ang ikalawang pagparito ng Panginoong Kristo Jesus upang tayo ay kanyang kalugdan. Napakapalad natin na tayo ay isinangkap ng Diyos sa kabanal-banal ng iglesia. Hindi ba't malaking kamangmangan at malaking kawalan sa atin kung tayo ay nagpasimulang magtiis at magsikap sa paglilingkod, ay saka pa tayo uurong? Ngunit ang aking lingkod na matwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Mas lalong malaking kalungkutan ang mararamdaman ng ating Diyos kung tayo po ay uurong. Dahil ito'y hindi naman para sa Kanya, kundi para sa atin na Kanyang iniibig. Kaya't pakasikapin nating lahat na tayo po ay makaharap sa Panginoon na naipagtapos natin ang ating takbuhin at manahin ang putong ng buhay na inihanda sa atin ng ating Amang Diyos.
Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ng aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Mga minamahal na kapatid, hangad po ng kasangkapang pangasiwaan ang paglago at pagtatagumpay ng bawat isang kapatid sa kanyang paglilingkod. Ito ang laging maningas na ipinananalangin ng ating matandang pangkalahatan. Kaya't sana po ay lagi nating tunghayan ang mga paalalang ito at lagi nating sikapin na magawa sa ating buhay upang marating natin ang pagiging isang ganap na Kristiyano. Hanggang sa muli po nating pagkikita, sana ay magpatuloy tayo sa kasiglahan ng paglilingkod at pagiging matibay sa pananampalataya. At gaya ng bilin sa atin ng matandang pangkalahatan, magmahalan tayo sa isa't isa, maglingkuran tayo sa isa't isa, at ibahagi natin ang ating pananampalataya sa iba. Mispa. Tayo po ay magsisimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba ngayong ika-31 ng Biyula, Araw ng Adonai. Inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo. Sa pangalan po ng kataas-taasan Diyos na Ama at Hari natin, at sa pamamagitan ng kabanal-banal ng Iglesia na Ina natin, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Awitin po natin ang may kasiglahan at may espiritu, ang pambansang awit ng kabanal-banal ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Siyon. Mga kapatid, maaari na po tayong magsiupo. Italaga at lalo nating ihanda ang mga sarili sa pamamagitan ng sama-samang pag-awit sa mga likhawit ng pagtatalaga at pagsamba sa Panginoon. Awitin po natin ang likhawit ng taon na may pamagat na My God, You Are Wonderful at 2 bilang mula sa Himno Espiritual.
sa isang nagmamahal, sa isang nagtitiwala. Walang patid ang pag-asa, sa isang umiibig. Malayo man ay malapit, matagal ay saglit lang, mahirap ay madali. Kaya't hihintayin kita, ano man ang mangyari, hihintayin kita. Lilibakin man ang marami, hihintayin kita. Hihintayin kita sa isang umiibig, sa isang nagmamahal, sa kanya ang kaganapan, buhay na walang hanggan, tapat ang nangako, tapat itong puso, ako'y di mabibigo. Maghihintay ako, oh, sa'yo'y maghihintay, mananangan sa iyong pangako. Ako'y maghihintay, maghihintay, oh, sa'yo'y maghihintay, mananangan sa iyong pangako. Ako'y maghihintay, maghihintay sa isang umiibig, sa isang nagmamahal, sa kanya ang kaganapan, buhay na walang hanggan, tapat ang nangako, tapat itong puso, ako'y di mabibigo. Maghihintay ako, maghihintay ako. Sa bahaging ito, inaanyayahan po na ang lahat ay muli magsitayo. Atin pong awitin ang likhawit ng pagpupuri sa Panginoon, samantalang pumapasok ang sugo ng kataas-taasan Diyos upang basahin ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Tanggapin po natin ang ating minamahal at ginagalang, ang isa sa mga presbitero ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang matandang kapatid na Ebiasap Rodolfo B. Bernabe Jr.
Sa pangalan po ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia na Ating Ina, mga iniibig ko pong mga kapatid, kayo pong lahat ay aking binabati ng kapayapaan. Ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat, o bayan ng Diyos, magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon, sapagkat siya ay dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon, itanghal ang kanyang banal na pangalan, ihandog sa Panginoon ang kalwalatiang nararapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan, ipahayag ang kanyang kalwalatian sa mga bansa, ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao, ipahayag ang kanyang pagliligtas araw-araw. O Panginoon, Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang malwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamangha-manghang Diyos, banal, matuwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay. Lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu na nagkatawang tao, kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leon ay naging korderong handog. Ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasang Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magalak ang langit at matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Hallelujah! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus, ang tanging Diyos at tagapagligtas. Siya'y darating upang hatulan ng sanlibutan sa katwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ng kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Mga ganda upang salubungin ang ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Sa bahaging ito, patuloy nating ihanda ang ating mga sarili. Ipagtagubilin natin sa Diyos ang ating pananambahan. Tayo pangungunahan ng kapatid na ngayon ay nakatakda. Awitin muna po natin ang himno ng pagdulog.
Aba, Ama naming Hari, Diyos ka naming makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Diyos na nagbibigay sa amin ng aming mga buhay at kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat muli binigyan mo kami ng mga pagkakataon upang ikaw po ay aming sambahin. Dakilain ka sa pamamagitan po ng Espiritu at Pawang katotohanan. Ama, una sa lahat, ipagpatawad mo na po ang aming mga gawang kasalanan sapagkat sa lihim at hayag, nakagagawa kami ng hindi naaayon sa iyong banal na kalooban. Kaya patas-patas, patawad mo po ang aming mga kasalanan upang maging karapat-dapat po kami sa pagharap sa iyo sa pagsamba po ng banal na pangalan. Ama, dinadalangin din po namin ang mga anak mong kasalukuyang nasa mga banig ng karamdaman. Ama, dalawin po sila ng iyong banal na Espiritu, pagilingin sa mga karamdaman upang sa susunod namin mga pagtitik, makita mo kami nagkakasama-sama na nagpupuri ng iyong banal na pangalan. Gayon din po ang mga anak mong ginigiyagis ng iba't ibang uri ng mga kuliranin, problema, ang iba'y nanghihina. Panginoon, dalawin mo po ng iyong banal na Espiritu mga aliw. Ipaunawa na may katungkulan silang sinumpaan sa iyong banal na harapan. Dapat namin itong maranasan sapagkat kami nakikipamuhay pa dito sa gitna ng sanlibutan. Kaya Ama, tatagan mo ang aming mga pananampalataya. Kung sa ganoon, Ama, may pagtagumpay namin ito habang kami binibigyan mo ng buhay dito sa gitna ng sanlibutan. Ang ministeryong We Care, nawa makita mo kami sa mga pakikisangkot sapagkat marami pang mga kaluluwa, kalahi, kaibigan, kaanak na wala pa dito sa Banada Iglesia. Ama, tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami ng mga banal na labi upang kung kami nakikipag-usap sa kanila, magkaroon po ng bisat kapangyarihan, mahikayat namin sila, makasama namin sa mga pagpupuri at paglulahati ng iyong banal na pangalan. Ama, gayon din sa aming mga ministeryo na sinumpaan namin sa iyong banal na harapan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, lalo po sa kahinaan ng aming mga lupang katawan. Gabayan mo po kami sa araw-araw ng aming mga buhay upang ang pananampalataya, ang ministeryong iniyatag mo sa aming mga balikat, maipagtagumpay namin hanggang doon po sa oras ng aming mga kamatayan. Sa mga umaga pong ito, sa mga oras pong ito, kami po ay mag-aaral ng mga banal na salita na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. Ikaw po ang lumagay sa anak mong kakasangkapanin sa paghahayag ng mga ito upang magkaroon ng bisat kapangyarihang nasok sa aming mga puso. Upang ito, Panginoon, makita mo ang mga kalasag namin, ito ang aming po mga ilaw sa madilim na sanlibutan ito. Tunay, Panginoon, na marami kaming kailangan, umida ang aming mga labi sa pagsasaysay, ang 10 na hindi masambit ng aming mga labi, ay karagdagan mo po ng ipagkaloob sapagkat ang lahat ng mga bagay na tinugaling po namin hiling sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, nag-iisa ka po namin tagapagligtas. Amen. Ang bahagi pong ito ay ang pag-anyaya sa mga kapatid na mag-aalay ng mga pasasalamat at tagubilin sa Panginoon. Inaanyayahan po na ang kapulungan na tumayo bilang pakikiisa. Atin pong tanggapin ang matandang kapatid na Ebiasap upang pangasiwaan ng pagpapasalamat at pagtatagubilin. Sa mga pagkakataon pong ito, inaanyayahan ko po ang lahat ng mga kapatid na nagsipaghanda ng kanilang sarili upang magpasalamat at magtagubilin sa Panginoon ng mga bagay na nais nating ipagkatiwala sa Kanya. Maaari na po kayong lumuhod, mga kapatid, sa mga dako na inyong kinaroroonan, iparating nyo sa Panginoon ang inyong pagkilala, ang inyong pagpapasalamat. Ang mga talata ng pagpapasalamat at pagtatagubilin na nagsasabing aking iniibig ang Panginoon sapagkat kanyang tininig ang aking tinig at mga kahilingan, sapagkat kanyang ikiniling ang kanyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya, samantalang ako'y nabubuhay. Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin. Ang mga sakit ng libingan ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ng mga kabagabagan at maraming kalungkutan,
ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y tumawag sa pangalan ng Panginoon at aking sinabi, O Panginoon, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. Sapagkat siya'y mapagbiyaya at matuwid, oo, ang Diyos ay maawain. Tinutulungan niya ang nagsisikap niyang anak. Sapagkat iniligtas ng Panginoon ang kaluluwa ko sa kamatayan. Iningatan niya ang aking mga paa sa mga pagkabuwal at ang aking mga mata sa mga pagluha. Sapagkat muli niya akong pinasapit sa araw ng aking kapanganakan sa laman at sa spirito. Pinagaling niya ako sa aking naging karamdaman. Pinagpala niya ako sa iba't ibang paraan ng aking buhay. Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin, anong ihahandog ko sa Panginoon? Akin ngang kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa Panginoon. Aking babayaran ng mga panata ko sa Kanya at aking ihahandog ang hain ng pasasalamat sa Kanya. Ilalagak ko ang aking buong pagkakatiwala. Siya'y aking paglilingkuran. Ako'y magbabanal at mananatili sa gitna ng buo niyang bayan sa makatibagay sa bahay ng Diyos na siyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus mula ngayon at magpakailanman. Amen. Aba, Panginoon naming Diyos, Ikaw po ang aming Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat. Narito po ang mga mahal naming kapatid na nagsipaghanda ng kanilang sarili upang iparating ang kanilang pagkilala sa iyo, kung gaano nila kinikilala ang iyong kabutihan. At kami palibas ay mga natuto sa iyong paanan, natagpuan naming hindi nga darating sa amin ng anumang mga pagpapala. Ang anumang mga bagay na aming hinihiling, kung hindi namin ilalapit sa iyo, kung hindi namin ipagkakatiwala. Sa mga oras na ito, naninikluhod ang mga mahal naming kapatid na nagpapasalamat sa maraming bagay na ginawa mo sa kanilang buhay. Ikaw ang tumutulong para makapanatili sila una sa liwanag ng pagkakilala sa iyo. Nagpapasalamat dahil pinasapit mo sa kanilang kaarawan sa laman at sa spirito. Nagdaragdag ka ng araw ng buhay upang magkaroon kami ng panibagong dahilan para magpasalamat at maglingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang mga kapatid naming ito na sumapit sa kanilang mga kaarawan. Pagpalain mo din po ang mga kapatid naming dumudulog sa iyo dahil tinanggap na nila ang kanilang mga kahilingan. Maaring sa kanilang pag-aaral, sa kanilang plano, sa trabaho, lalong higit sa kanilang ministeryo. Pagpalain mo rin ang mga kapatid naming nagtatagubilin bunga ng mga suliraning kinakabaka sa sarili, sa trabaho, sa pamilya, na tanging sa iyo lamang namin matatagpuan ang solusyon. Panginoon, ibigay mo nawa ang kapayapaang kailangan ng kanilang puso. Pagpalain mo ang kanilang mga sambaya. Pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain mo ang kanilang mga kalusugan. Pagalingin mo sila, Panginoon, sa mga taglay nilang sakit. Panginoon, naniniwala kaming lubos. Ang mga panalangin ito ay iyong dinirinig. At kami ganap na sumasampalatayang ang mga kahilingang ito ay tinanggap na namin sa pangalan mo. Palibasa, ang lahat ng mga bagay nito, aming hiling, aming pakiusap, sa ngalan mong Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pagpapalat basbas ng Panginoon sa pagkasangkapan sa kanyang maliit na alipin. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang maamong mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, katiwasayan ng pamumuhay sa maligalig na sanlibutan ito. Higit na nga, ang kapayapaan ng puso sa paglilingkod sa dakilang hari. Ganito niya kayo pinagpapala mula ngayon at magpakailanman. Amen. Tanggapin at pakinggan natin ang mga kabataan at ang mga awit ng Siyon
sa paghahandog na haing likhawit na may pamagat na Tinig ng Krusada. Sumasampalataya po ako, nakahanda at nakatalaga na tayong lahat para sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon,
Ating tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa isinugo sa atin sa araw na ito, ang matandang kapatid na Ebiasap. Shalom pong muli sa ating lahat. Sa dami po ng mga aral na atin nang narinig at natutunan sa iglesia, kapatid, nasubukan mo na bang bulaing mabuti kung gaano kaganda at karangal ang maging kaanib ng kabanal-banalang iglesia? Sa araw na ito, muling ipauunawa sa atin sa pamamagitan ng ating paksang aralin. Sa araw na ito, ay muling ipauunawa sa atin ang kadakilaan at karangalan ng gampaning ibinigay ng Diyos sa iglesia na dapat nating sama-samang itaguyod. Gaya ng sinasabi ng ating paksa, sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Anong napakadakilang plano ng Diyos mula pa ng una? Mula pa sa panahong walang hanggan. Tungkol sa mahalagang papel na gagampanan ng iglesia. At papaano po ito pinatotohanan ng mga banal na kasulatan? Ang sagot ay atin pong mababasa sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Pag ito po ay binasa po naman natin sa Ephesians chapter 3, verse 10, sa Amplified Bible Version, ang nakasulat po ito. The purpose is that through the church, the complicated, many-sided wisdom of God in all its infinite variety and innumerable aspects might now be made known to the angelic rulers and authorities, principalities and powers in the heavenly sphere. Mga kapatid, malinaw po ang pahayag at patotoo ni Apostol Pablo tungkol sa napakadakilang plano o itinakda ng Diyos para sa kanyang pinakamamahal na iglesia. Ang takda, ang iglesia, sa makatwid ay tayo na mga mananampalataya ang itinakdang magpapakilala ng karunungan ng Diyos. Kanino po natin ito ipakikilala? Una, ay sa lahat po ng mga tao. Ikalawa, ay sa mga angelic rulers and authorities na nasa sangkalangitan. Paano po inilarawan ng Biblia ang kalikasan at mga katangian ng karunungan ng Diyos na ating ipakikilala? Mga kapatid, ang nature po o kalikasan ng karunungan ng Diyos ay sakdal, banal, dalisay, walang hanggan, at immutable o hindi po nagbabago. Samantala, ang mga katangian naman ito, ayon po dun sa talatang ating binasa, ay many-sided wisdom, yung nakasulat po sa Amplified Bible. Many-sided wisdom means iba't ibang anyo, sari-sari, maraming anggulo sa ibang salita. Sa wikang Grego, ang karunungan po ng Diyos ay tinatawag na polypoikilos. Poly means marami. Poikilos means makulay, batik-batik, o binurda, variegated or embroidered, mga kapatid. Ang poikilos po ay ginagamit para ilarawan ang mamahaling tela na hindi lang po basta kinulayan, kundi hinabi o binurdahan ng iba't ibang disenyo at kulay. Sa pagdaragdag po ng poly, lalong pinatingkad ang kahulugan nito. Isang bagay na sobrang mabusisi ang pagkagawa. Ang isang burda po o tapestry ay binubuo po ng libu-libong hibla ng sinulid. Ang karunungan po ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po isang flat na kulay lang. Ito ay parang
isang masterpiece na tela kung saan ang bawat hibla ay maingat na iniayos ng Diyos upang makabuo ng isang napakagandang larawan. Kahit naman po sa isang pagtingin, di ho ba? Kung titingnan po natin, halimbawa yung likod po ng burda, magulo to. Maraming buhol. Pero sa harap nito, makikita mo ang katalinuhang taglay ng gumawa. Ganun po ang karunungan ng Diyos. Sa ating paningin ay komplikado or complicated, pero sa Kanya, ito po ay isang art. Ito po ay isang sining. Ang karunungan po ng Diyos ay maitutulad din po natin sa isang mamahaling diamante. Ang isang diamante po, kapag ka ito po ay tinatamaan ng liwanag at marahang pinipihit, hindi lamang po iisang kinang ang makikita mo, kundi iba't ibang kulay at ganda mula sa bawat anggulo nito. Sa bawat pagtingin, may bago kang natutuklasan. Ano pa ang paglalarawan tungkol sa katangian ng karunungan po ng Diyos? Infinite variety. Walang hanggang pagkakaiba-iba. Hindi po kailanman nauubusan ng paraan ng Diyos. Ang kanyang karunungan ay may walang hanggang pagkakaiba-iba na kayang umangkop sa anumang sitwasyon, kultura, o panahon. Innumerable aspects. Ibig sabihin, hindi mabilang na mga aspeto kung ilarawan ng karunungan po ng Diyos. Dahil ang karunungan po ng Diyos ay walang hanggan, ang mga aspeto nito ay hindi po kayang arukin o bilangin ng sinumang nilalang. Ang karunungan ito ay bukod tangi at hindi po mapapantayan. Hindi po ito maitutulad sa karunungan ng mundo na merong hangganan at madalas po ay nagbabago. Anong iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos? At paano sa isang paraan o paano ipakikilala ito ng iglesia? Una, karunungan sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Maraming mga kilala at marurunong na tao sa mundo na talaga namang hinahangaan ng marami dahil sa kanilang mga pagsasaliksik at masusing pag-aaral na ginagawa. Ang tanong lang, hanggang saan naabot ang karunungan ito? Hanggang kailan ang itatagal nito? Ang tanong, makapagliligtas po ba ito ng kaluluwa? Alam natin ang sagot. Hindi po. Pero, ang karunungang ibinigay sa atin na ating ipakikilala sa bisa ng pangangaral at ng ating banal na pamumuhay ay may kapangyarihang magpabago ng mga nasirang buhay dahil sa kasalanan. Ang mga aral ng Panginoon, ang karunungan ng Panginoon ay may kapangyarihang papagkasunduin ang mga magkakaaway, ang magkakaalit. Gaya ng ginawa ng Panginoon sa kanyang panahon. Pinapagkasundo niya ang mga Hudyo at ang mga Grego na parang ang hirap isipin na magkakasundo pa. Mga kapatid, opo, ang karunungang ibinigay sa atin ay isang makalangit na karunungang nagliligtas at magliligtas ng mga kaluluwa. Ito po yung dakilang bagay na ninasang mamasdan po ng mga anghel na mababasa po natin sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 12. Gusto nilang maunawaan ang misteryo kung papaano ang isang makasalanan ay nababago at naliligtas. Kasi po, hindi nila naranasan ng matubos. Hindi nila naranasan mapatawad sa kasalanan at magtamo ng biyayang kaligtasan. Pero, dahil sa pagliligtas na patuloy na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan natin, ay nahahayag sa kanila ang karunungan ng Diyos. Kaya nga po every time na may nababautismuhan, sila'y namamangha. Sila po ay nagkakatuwa. Ito po yung paraan ng pagpapakilala ng karunungan ng Diyos
sa mga anghel. Binigyan ng Diyos ng access ang mga tao at maging ang mga angelic rulers and authorities na maunawaan at makita ang kanyang karunungan sa pagliligtas. At ang good news, ito'y sa pagkasangkapan sa iglesia. Sa isang payak na halimbawa, mga kapatid, ang mundo po ang nagsisilbing entablado. Tayo po ang performers. Ang Diyos po ang writer and director po ng mga bagay na dapat nating gawin. Mga kapatid, siya rin po ang producer ng mga bagay na ating kakailanganin para matupad ang kanyang walang hanggang layunin. Sino naman ang nagsisilbing audience? Ang audience, ang mga tao sa sanglibutan at ang mga anghel na nasa langit. Mga kapatid, ikalawa, karunungan sa pagiging alagad ng Panginoon. Sa pananaw po ng mundo, lugi o talo kapag naging alagad ka ni Kristo. Pero ganun ba talaga? Sa isang pangyayari sa Biblia, tanong ni Pedro sa Panginoon, Panginoon, iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Ano mapapala namin? Sabi ng Panginoon, di ba? Ang bawat mag-iwan ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, mga anak, o mga lupa, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Ang karunungan, may iwanan ka man o bitawan, ay hindi ka mawawalan. May biyayang naghihintay sa mga alagad na nagsakripisyo alang-alang kay Kristo. Pangatlo, karunungan sa pagpapatawad. Inihayag sa atin ang matwid na paraan ng pagpapatawad na hindi lamang itinuro, kundi ipinakita talaga ng Panginoon na kahit yung minahal niya, hinubog niya, pinagmalasakitan niya, nagawan pa rin po siya ng hindi maganda. Nagawa pa rin siyang ipagkanulo. Pero, sa kabila ng mabigat na pagkakasalang ginawa sa kanya, ay patuloy pa rin niyang minahal at pinatawad. Ang karunungan, ang kapangyarihan po ng pag-ibig ng Diyos ay lalong mararanasan kung pipiliin nating patawarin kahit pa ang mabigat na kasalanang nagawa sa atin ng sino man. Ikaapat, karunungan sa pagtuturo. Kahit na maliit sa paningin ng iba, gaya ng mga apostol ng una, di ba? Gaya nila, Apostol Pedro 1, na walang pinag-aralan. Yung ibig sabihin po ng walang pinag-aralan, hindi ang ibig sabihin na hindi po marunong magsulat at magbasa. Ang ibig lamang sabihin po noon, mga kapatid, wala silang formal na pagsasanay sa rabbinical schools. Hindi sila professionals. Ordinaryong mga tao lamang. Pero, namangha ang mga membro ng Sanhedrin o pinuno ng mga Hudyo sa karunungang taglay nila sa pagtuturo dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanila. Ikalima, karunungan sa pangunguna at pangangasiwa. Sa iglesia inihahayag ang matwid na paraan ng pangangasiwa at pamumuno. At ano nga ba yung matwid na paraan ng pangangasiwa at pamumuno? Pangangasiwang may kabanhalan at pag-ibig. Hindi sa pilitan. Hindi may pagkapanginoon. Pangunguna at pamumunong hindi dahil sa pakinabang. Ika-6, karunungan sa mabuting pag-uugali. Sa pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil na makikita sa iglesia. Gayon din ang one another ministry at ang mga katangian na nasusulat po sa kredo ng Kristiyano ay lakip na makikita sa iglesia na maghahayag ng karunungan ng Diyos. Tandaan natin to mga kapatid. Kung saan naroon ang iglesia, doon nahahayag ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo,
Sa Roma 11:33, o kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. O di matingkal ang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. Hindi malirip. Hindi kayang abutin ng isip. Hindi po kayang sukatin ng tao ang kasaganaan ng yaman, karunungan, at kaalaman ng Diyos. Bakit? Kasi po ang karunungan ng Diyos, hindi po yan bunga ng pag-aaral, pagsisikap, o pananaliksik ng tao, kundi ibinigay ng Diyos sa kanyang pinakamamahal na iglesia. Paano ibinibigay ng Diyos sa iglesia ang kanyang karunungan ayon sa panukalang walang hanggan? Sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 5, kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa nyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo, na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Mga kapatid, ang kasangkapang pangasiwaan sa pangunguna po ng ating MPL bilang lingkod ng iglesia ang daluyan ng karunungan ng Diyos. Opo, ipinapahayag niya sa atin at ng mga kasamang bumubuo ng kasangkapang pangasiwaan ang mga kaalaman at karunungang mula sa Panginoon sa pamamagitan po ng mga epistola, pahayag, at mga pagtuturo sa panapanahon. Ang bawat pagtuturo ay hindi lang po basta ginagawa. Nilalangkapan po yan ng mga panalangin, mga pag-aayuno upang sumaatin ang lubos na pagkaunawa at mapuspos ang ating kaalaman. Sa gayong paraan, makakapamuhay po tayo ng nararapat sa paningin ng Panginoon. Sa mga pagkakatipong Kristiyano, maging sa mga operations and committee assembly, at sa mga assemblies ng mga kapulungan, hindi po pumapayag ang pangangasiwang hindi makapagsalita. Hindi tumitigil at hindi titigil ang pangangasiwa para armasan tayo. Tuturuan tayo para maarmasan. Para hindi tayo madaya, para hindi po tayo maligaw. Hindi po ipinagkakait sa atin ng pangangasiwa ang karunungang kailangan upang tayo ay maiharap na sakdal kay Kristo na ating Panginoon hanggang sa araw po ng kanyang pagparito. Sana lagi nating makita, mga kapatid, ano nga ba ang kasangkapang pangasiwaan? Ang kasangkapang pangasiwaan po ay regalo ng Diyos upang pasakdalin tayo sa pananampalataya at pagtibayin sa gawaing paglilingkod. At yan po ay mababasa po natin sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Sino nagkaloob? Ang Diyos. Ano yung ipinagkaloob niya? Mga apostol, at ang iba'y mga propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Mga kapatid, ang kasangkapang pangasiwaan ay hindi po maghahayag sa atin ng anuman malibang ito ay magmula sa Diyos. Huwag tayong tumanggap po ng ibang turo na hindi po mula sa isinusugo, na hindi po mula sa isinugo ng Diyos o sa leader po na kasangkapang leader na inilagay po niya sa iglesia. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay ng iglesia. At hindi pa po siya tapos na gumawa sa buhay natin. Marami pang nais na ihayag ang Diyos sa iglesia. Marami pa siyang nais na ipakita. At ang pangunahin nga
na pinagkakalooban niya nito, gaya ng atin pong tinatalakay, ay walang iba kundi ang kasangkapang pangasiwaan. Paano natin dapat nakilalanin at tanggapin ang mga direktiba at dakilang kapasyahan ng Diyos sa iglesia sa pamamagitan ng kasangkapang pangasiwaan? Lalo na po sa mga pagkakataon na may mga desisyon, kapasyahan na hindi po natin agad na madaling maabot. Hindi natin agad madaling maintindihan. Paano kung dumarating yan sa buhay ng iglesia? Paano natin dapat kilalanin ang mga kapasyahang ito? Sabi po sa unang Pedro, 5:6 hanggang 7, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Mga kapatid, magpakababa po tayo sa anumang kapasyahan ng Diyos sa iglesia, sa anumang bagay na ipatutupad niya sa iglesia. Magpakababa tayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ibig sabihin, ibaba po natin ang ating mga sariling nalalaman, ibigay natin ng ating buong sarili sa Diyos at sa kasangkapang pangasiwaan. Sumunod tayo at magpasakop sa kanila. Ang kasangkapang pangasiwaan po, ang nagsisilbing kamay ng Diyos para hubugin tayo ng kanyang mga karunungan upang maging ganap na kalarawan ng Panginoon. May mga pangyayari sa Biblia na alam nating lahat. Yun po yung time na hugasan na ng Panginoon ng mga paa ni Apostol Pedro. Sabi niya, Panginoon, wag mong hugasan yung aking mga paa. Kasi nga, Panginoon ka, alagad lang ako. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, ang ginagawa ko ngayon ay hindi mo maiintindihan. Pero, mauunawaan mo din pagkatapos. Ibig sabihin, sumunod muna tayo. At yung wisdom sa likod ng pagsunod ay mauunawaan natin pagkatapos. Amen po, mga kapatid. Same din sa ating panahon Di ba? Hindi natin kailangan agad na maunawaan ang mga kapasyahan ng Diyos. Pero ang sagot ay malinaw mong makikita kung buong puso kang magpapasakop o susunod sa Kanya. Malinaw po ang direksyon, mga kapatid. Kung tayo susunod, magpapasakop sa Kanyang mga kapasyahan, sa takdang panahon, itataas tayo ng Panginoon. Subalit, sa mga hindi po nakikipagkaisa at napasasakop, nakakalungkot, maiiwan po, hindi po lalago, at hindi po magbubunga. Mga kapatid, huwag po tayong paabala. Di ba? Huwag tayong paabala at mabalisa sa mga bagay-bagay. Ilagak natin sa Diyos ang lahat na nagpapabigat sa ating mga kalooban na pumipigil ng ating pong pagsulong. Pumipigil po ng ating paglago. Ang salitang ilaga or casting ay parang paghagis ng isang mabigat na pasanin palayo sa'yo. Hindi ito dahan-dahang paglapag, kundi determinadong paglilipat ng bigat sa balikat ng Diyos. Kung ganito ang ating pagtitiwala, makakaasa po tayo sa Kanyang paglingap at pagtulong sapagkat tayo'y ipinagmamalasakit niya. Mga kapatid, nais ng Diyos at ng kasangkapang pangasiwaan na tumatag at guminhawa tayo. Ang ating puso, isip, yung ating kaluluwa sa lahat ng sitwasyon. Kapatid, nais mo rin ba? Kasi kung totoong nais mo, kailangan mo ring naisin ang paraan kung papaano mo makakamit ito. At ang paraan, sumampalataya tayo sa Diyos at sumunod. Sa gayon matatatag tayo. Sumampalataya tayo sa Kanyang mga sugo. Sa gayoy, giginhawa tayo.
Saan tayo dadalhin ng pagsampalatayang ito sa Panginoon na ating napatutunayan sa ating pagsunod at pagsampalataya sa mga kapasyahan na ipinatutupad ng kasangkapang pangasiwaan? Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin na sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Mga kapatid, dahil sa ating pagsampalataya, pagsunod sa Panginoon at sa kasangkapang pangasiwaan, tayo ay gagawa ng gawain ng Panginoon at lalong mga dakilang gawa ang magagawa natin dahil sa ating pagsampalataya. Amen po, mga kapatid? Hindi ang ibig sabihin ng mga salitang lalong dakilang mga gawa ay mas marami at mas kahanga-hangang himala ang magagawa natin. Hindi po. Ang ibig lamang sabihin nun, mas malawak ang saklaw, epekto at bunga ng gawain natin. Halimbawa, ang mga alagad ay gaganap ng gawain hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nakasulat po yan sa Gawa 1:8. At mangangaral sila sa iba't ibang mga bansa o sa buong mundo. Samantalang ang Panginoong Kristo Jesus ay nangaral sa Israel lamang. Bukod dito, ang mga alagad po ay nagbunga ng 3,000 kaluluwa sa araw ng Pentecostes. 5,000 sumampalataya sa kanilang pangangaral na minsanan sa Jerusalem. Imagine niyo yun, mga kapatid. At nakapagtatag ng mga iklesya sa iba't ibang mga dako sa kahintilan. Kaya lumago sa bilang ang mga alagad ng panahong iyon. Sa mga huling araw, ayon sa takda ng Diyos, ay magbubunga ang kabanal-banalang iglesia. Opo, magbubunga ng lubhang karamihan ng mga kaluluwa na hindi mabibilang ng sinuman. Ano ang isa pa sa mga gawa na dakila na mawi-witness o masasaksihan ng maraming tao na magaganap sa iglesia? Sabi po sa awit 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Napakaganda po nito. Mamamasdan po ng marami, ng mga tao, ang napakabuti at napakaligayang pagsasama-sama sa pagkakaisa ng kapatiran sa iglesia. Nangyari ito sa panahon ng mga apostol. Ang iglesia ay magandang pagmasdan sa kanilang pagsasama-sama. Ang tawag nga natin dito, mga kapatid, the panoramic view of Zion. Nagsipanatili silang matibay sa pagkakaisa sa templo, sa pagputol-putol ng tinapay, sa bahay-bahay. Nagsikain sila ng kanilang mga tinapay na may galak at may katapatan ng puso. Ito po yung tanawing nakakahikayat sa marami. Dahil dito, ang iglesia noon ay nadaragdagan sa bilang araw-araw. Ito po ay karunungan ng Diyos na kagilagilalas sa paningin ng maraming tao. At maging ng mga may mataas na panunungkulan sa mundong ito. Sila'y magugulat, sila'y mamamangha kung paanong nagawa ito nang walang dahas, pamimilit o pananakot. Ano ang pag-asa na marapat na iniingatan natin sa ating mga kalooban na gagawin ng Diyos sa mga huling araw na ito? Filipos, Kapitulo 1, versikulo 6, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ito ang pag-asa natin. At ito ang dapat nating panghawakan. Nangyari na at muling mangyayari, pero higit na dakila kaysa una na mga kaganapan sa iglesia. Tayo ay patuloy na gagawa ng Diyos ng kabutihan na Kanyang lulubusin
Sa panapanahon hanggang sa dumating ang panahon ng pagparito ng Panginoon. Tinalakay sa nagdaang pasalamat ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa iglesia sa loob ng 104 na taon. Mga kapatid, hindi natin alam kung ano pa ang maaaring gawin ng Diyos sa atin. Ang natitiyak natin ngayon, ang lahat ng gawa ng Diyos sa iglesia ay para sa pagkatanghal nito. Amen? Mga kapatid, ang kabanal-banalan ay matatanghal para sa kalwalatian ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ano ang panawagan sa atin ngayon? Bilang mga tagapagpakilala ng karunungan ng Diyos. Samantalang tayo lumalakad sa panibagong taon ng iglesia. Colosas Kapitulo 4, versikulo 5, magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas na inyong samantalahin ang panahon. Ang panawagan, magsilakad o mamuhay tayo na may karunungan sa nasa labas. Ibig sabihin, be intentional sa atin pong mga pananalita, pagkilos at paggawa. Kasi yung paraan ng ating pamumuhay, yung nakikita sa ating pamumuhay, ang nagiging basihan ng tao kung sila ba ay papasok sa iglesia o hindi. Sasama ba sila sa atin o hindi? Gaya po ng tinahi o hinabing tela ng mabusisi. Kaya dapat ang buhay natin maingat. May disiplina at meron pong pag-ibig. Iniingatan natin yun palagi. Sikapin nating mabuhay na palagi sa kabanalan. Talikuran ng kasalanan at baguhin ang mga ugaling hindi mabuti para makahikayat ng mga taong magbabalik loob sa Panginoon. Sa ikalawang bahagi ng talata, sinabi, inyong samantalahin ang panahon. Making the most of your opportunity. Sabihin, wag po nating aksayahin ang mahalagang oras natin. Gawin nating meaningful ang bawat oras, ang bawat panahon, ang bawat pagkakataon. Habang may pagkakataon pa, gamitin natin sa tama ang oras natin. Kung paanong ginamit ng mga unang Kristiyano ang kanilang buhay at panahon sa pagpapakilala ng karunungan ng Diyos, higit na inaasahan tayo ng Panginoon ngayon sa ating panahon. Mga kapatid, opo, ngayon at hindi bukas. Ito ang hamon sa atin ng mga tinawag. Kaya mga kapatid, tayo na po. Pagbulayan natin palagi ang pagkakatiwalang ibinigay ng Diyos sa atin. At samantalang ito ay ating ginagawa, makikita natin na totoong napakadakila at napakarangal ng ating gampanin. Sapat para magalak tayo. Sapat para magpasalamat. Maging proud tayo. Mga kapatid, opo, we will be proud. Mga kapatid, are we proud na maging sangkap at kaanib ng kabanal-banalang iglesia? Are you proud? Are we proud, mga kapatid? Kasi we should be proud. Kapag proud tayo sa karangalan na ating tinanggap, hindi pwedeng hindi natin ito ibabalita. Tama po ba? Ipakikilala mo ito ng masaya. At yun talaga ang tamang dapat nating gawin, di ho ba, mga kapatid? Bakit? Sapagkat tayo na mga pinili ng Diyos ang inihanda upang ipakilala ang kapuspusan ng kanyang karunungan. Mga kapatid, ito ang ating kabanal-banalang pananampalataya. Ipagpala sa atin ang mensaheng ito ng Panginoon mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa mga nagawain siyang gumawa.
Aba, Ama naming Hari, Ikaw po, Diyos na dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli pong tumatawag kami sa inyong banal na kaitaasan sa inyong harapan upang ipagpasalamat po sa iyo ang mga oras po at mga pagkakataong ito na saan po'y patuloy yung pinagkakalob at pinatatanggap. Maraming salamat, Ama, sa mga aral na patuloy niyong pinarinig sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Ama, na ito'y aming maging sakdalan, sandalan, may pamuhay namin ito habang kami naglalakbay po dito sa magulong sanlibutan. Dakilang Diyos, dinudulog ko rin po sa iyo ang mga kapatid namin na patuloy na nagwawalang bahala sa mentong gawain. Tunay po, Ama, na kailangan pong nakakaalam ng kanilang mga kadahilanan. Patuloy niyo po silang kaawaan. Ibalik sa pananampalataya, loobin na makasama namin muli na patuloy na naglilingkod sa itong banal na harapan. Maging sa mga kapatid po namin na nagtataglay ng karamdaman ng kanilang lupang katawan. Ama, tunay po na ikaw lamang po ang dakila namin magagamot na inaasahan. Magpakaranas-ranas ka po sa kanila na sila po ay patuloy na kumibig sa iyo, na ikaw lamang po ang kanilang kaligtasan. Ibalik sila sa kasiglahan ng kanilang pangangatawan. Aplusin niyo po ng iyong pagpalang kamay. Sa ganun po'y patuloy kaming masayang tataglay ng agape mo at patuloy na naglilingkod sa iyong banal po na harapan. Makilang Diyos, tunay nga po, Ama, na wala kaming magagawa kung hindi mo migagaya tapat na bayan. Higit sa lahat ng mga pagpapala na sa amin patuloy yung pinagkakaloob. Tunay nga po, Ama, na ang lahat ng ito'y binabalik kapurihan namin sa iyo pong malinis at napangarangal na pangalan. Ama, sa uling bahagi, narito po ang salapi na pinagsama-sama ng bawat isa sa amin. Kalakipan niyo po ito ng inyong basbas at bendisyon. Patuloy na maging kasangkapan, magamit sa pagpalaganap sa inyong bayan, makatawag pa po ng mga kaluluwang magbabalik loob sa inyong pong banal na kulungan. Panginoon, hanggang sa uling oras sandali ng aming paglugod sa iyo, pabawaan niyo po sa amin ang inyong banal na espiritu, kapayapaan at inyong malagang basbas at mga pagpapala. Palibasa ito po ang samot dalangin, sa tayong pangalan mo po lamang, Diyos Kristo Jesus, ikaw pa aming Hari, dakila at nag-isa naming tagapagligtas. Amen. Sa mga pagkakataon pong ito, tanggapin natin ang pagpapalat basbas ng Panginoon sa pagkasangkapan, sa kanyang hamak at maliit niyang lingkod, sa bisa at kapangyarihan ng mga salitang ito. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating mga magkakapatid. Ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nung siya'y magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus, gayon din naman ang pamamatnubay at pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu, siya nawag ipagpala sa ating lahat na nasa banal na pagkakatipong ito magmula po ngayon at magpakailan kailanman. Amen. Muli po, sumaatin ang kapayapaan. Mga kapatid,
let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Mispa. Magalak sa Panginoon!